Chairman, your fiscal year 2026 proposed budget is only 11.8 billion pesos. That's right, Mr. Chair. This is considered a pittance compared with your 35.5 billion this year. Yung pong total, Mr. Chair, ng preparatory national and local election at saka po yung national and local election Wala pa akong 2024. tinatanong sa iyo eh. In the last election, Mr. Chair, I was consistently number 22 in the surveys. Kahit anong survey. SWS, Pulse Asia, kung ano-ano pa. Minsan 32 pa nga eh. Katapos nung malapit-lapit na may naawa yata sa akin, bigla akong miraculously napunta sa 12. But that was short-lived. After 3 days, napunta na naman ako sa 22. Ba't nawala si Senator Sherwin? Senator Sherwin, siya yung consistent na... Hindi si... Sorry, Senator Erwin pala. Siya yung consistent eh. Alam naman ninyo yun, di ba? Paano nangyari yun? Eh, ang pagitan lang naman pala namin, number 6 ka, number 4 si Senator Erwin. Sa mga tweet, I will have the basis now to tell na hindi reliable ang surveys. Nakakapagbigay nga ng mindset which is not good for the electorate. Masyadong malayo eh. Sana man lang kung nasa number 11 ako. Pero in 22, consistently, in the last 6 months, pwede naman silang mag-survey, Mr. Chairman. I think they will do well in surveying kung ano-ano yung mga produkto natin na magkukumpara halimbawa para sa ating consumers. And our people will profit immensely from that. Halimbawa, SWS and Pulse Asia. Ano ang pinakamasarap na bagoong? Bagoong Balayan? Galing ata ng Batangas. Bagoong na Padas? La Union? O bagoong na Munamon galing sa Pangasinan? Yung resulta nun magiging credible kasi merong comparison eh. These are real products. Pero kung lalaruin nila yung politika, kamukha nung nangyari. So, Mr. Chair, the question is, will you not look into possibility of not letting the surveys kung ang pag-uusapan ay yung politika. Sa produkto na lang, okay. Sa services, ano yung magagaling na services ng ating mga companies. Pero kasi napaglalaruan nila eh. Knowing that yung pagsasurvey, sapagkat ito, alam ko, dito pinagkukunan ng mga funders. Yung alam mo na, yung maraming funders. Right or wrong, they will have to base their judgment kung sino yung gusto nilang tulungan financially. Kung ano yung survey. So kung talagang ikaw ay nasa 22, malamang hindi ka talaga. Masyadong malayo ka na eh. Maring ikaw ang pinakamaganda lalaki. Ay malayo ka eh. Nawawala ngayon yung mindset nandun eh. I think it's high time for the COMELEC to look into this. What do you think, Mr. Yes, Mr. Chair, Your Honors. Several weeks before the conduct of the election, there was this public pronouncement of then Congressman Marcoleta about the surveys. At yung po yung naging cue ng Commission on Election. We passed a resolution. We created a task force, RESPEC, regulation and regulation enforcement of survey practices and election credibility and transparency. Kinala po namin ang lahat ng mga survey firms. We passed a resolution at sinabi namin we will regulate them. We will not interfere sa kung sino ang mag-komisyon, kung magkano ang komisyon, etc. But they will have to submit to COMELEC yung lahat ng reports. Alam niyo po, Mr. Chair, naging napaka-successful po yung kahit ilang linggo lang na-establish before the election because practically everybody sa SWS, Okta Research, and such other survey firms nag-participate po. At ang sabi nila, tama rin na nandito meron tayong ganito.
Because madami rin po kasing nalaman din namin, marami pala po na gumagamit ng pangalan nila in provinces, for example po SWS, hindi po pala kanila yon. Pero SWS po ang ginagamit. So sabi namin, bakit hindi nyo mapahinto o maireklamo? Kasi po sabi po nila, wala rin kaming lalapitan. At least ngayon, may COMELEC na pwede nang lapitan. So sinimulan na po natin yung task force respect, and we're hoping that for the conduct, especially of a major election like 2028, yan po, kaya po namin sila pinapunta lahat doon. Mr. Chair, sabi po namin, para ma-prevent yung pag-file ng case sa Supreme Court. Baka kasi sabihin na nagva-violate ang COMELEC ng freedom of speech because may decision na po before eh. Pero this time, wala pong pumunta sa Supreme Court to question our resolution to regulate them because we were able to explain that our purpose is for an equal opportunity for all the candidates. We do not want to interfere doon sa kung sino magkano bayad, etc. Bahala sila. But they will have to reveal to us sino nag-commission yan, ano ang parameters nyo, ano ang scientific methodologies na ginamit nyo, at sino at saan nyo kinuha yung mga respondents without revealing at least po kung sino yung mga nasa likod, sapagkat alam po namin kasi meron talagang mga tumataya sa ganyan, parang marketing arm din, and so hindi po namin, pero ang kinakailangan yung nag-subscribe ma-reveal po sa amin. Chairman, your fiscal year 2026 proposed budget is only 11.8 billion pesos. That's right, Mr. Chair. This is considered a pittance compared with your 35.5 billion this year. Yung pong total, Mr. Chair, ng preparatory national and local election at saka po yung national and local election 2024. Wala pa akong tinatanong sa iyo eh. Sinasabi ko pa lang. 35 po. Yes, Mr. Chair. Kino-compare ko pa lang. Masyadong malayo, di ba? It's about a reduction of 67%. Tama po, Mr. Chair. Bakit gano'n? Bakit hindi kayo nag-complain? It might affect your effectiveness in conducting the BSKA election next year. Remember? Maraming salamat po, Mr. Chair. Tama po kayo, yung 35 billion, yun yung preparatory national and local election at saka yung national and local election na 23 billion plus more or less po 14 billion, yun po yung budget talaga ng 2025. Ngayon po, Mr. Chair, ang hiningi po talaga namin for 2026 ay 18 billion. Subalit, nabawasan po kami, Mr. Chair, your honors, ng 6.220 billion pesos. Ngayon po, yung po sana yung aming ipapakiusap na maibalik. Kaya lang po, Mr. Chair, biglang pumasok po yung paglagda ng ating Pangulo ng resetting ng barangay and SK election. So we were torn between whether to push for the return of the 6.220 or yung ihihingi po namin ay yung dagdag para sa BSKE. Alam po namin, Mr. Chair, your honors, hindi po pwede namin makuha parehas. And therefore, yung po kasing 6.220, kasama po sana yung sa preparasyon para sa 2028 elections. Pero since mauuna po, Mr. Chair, ay barangay and SK, we will just settle to push for the additional budget for the barangay and SK po by next year. Kinakabahan lang ako dahil masyadong malaki yung nawala sa inyo. Di ba merong kasabihan yung mga American Indians? If you want to hit the target, you have to set your aim a little bit higher than the target. Sana ginawa man lang 20 para kapag kahit na ibaba yun, di naging 18 pa rin, di walang nabawas sa'yo. Yes po, Mr. Chair. Next time, ganun ang kailangan maging para kang businessman, di ba? Mr. Chair, ano po, alam po din namin sa COMELEC talaga na napakaliit ng fiscal space. So we would like to help them, the national government, and we'd like to emphasize really in this committee po, habang lumalaon po nagmamahal ang demokrasya ng Pilipinas. Talaga po habang tumataas ang bilang ng mga botante, talagang tumataas po yung gastos natin, Mr. Chair. Oo nga. And then in Mr. Chair, dito sa regional distribution ninyo, napansin ko lang yung SOC Sergeant, 241.8 million in 2024. Then it dropped to only 89.7 million in 2025. The smallest share nationwide. Pero 2026, bigla na naman siyang lumundag sa 264 million. So from being the lowest
Bakit pa ganun-ganun? What is the criteria in justifying this very, very erratic calculations? Maraming salamat po, Mr. Chair. Usually po based sa number of registered voters. Number two po based po doon sa staff contingent. Yan po naka-reflect po na amount na yan ay more on the operation side ng commission. Like for example, Mr. Chair, ilan po yung aming election officer, ilan po yung aming election assistant, ilan po yung mga yung pong gastos like for example bayad sa kuryente, supplies, etc. So yan po yun, Mr. Chair. And usually po, hindi pa napifill upan yung ibang positions na nagre-retire kasi po nag-freeze po muna kami ng aming pong hiring dahil sa election, but we will resume. So yun po yung kalimitan nagbabago dahil po doon sa pagbabago rin sa operation side, Mr. Chair. If I may, samantalahin ko po, Mr. Chair, yung pagkakataon na to na supposedly po ang aming pong dapat na proportion, one election assistant per 25,000 voters. Kaya lang po, Mr. Chair, sa kasalukuyan, nangihingi po kami ng dagdag sana na 800 election assistants nationwide sapagkat meron na po kami katulad sa Rizal. Almost 300,000 ang botante sa Antipolo at sa Taytay. Mr. Chair, dalawa lang din ang election assistants namin. So, yun po, mas malaki ng konti ang magiging budget kasi dahil sa population, pero hindi po kami makapag-hire kasi wala pong creation ng opisina. So yun po yung kadahilanan, Mr. Chair, ng mga pagbabago ng amount. Thank you for that answer.